Ayan, narito na ang ninyo mo sa Caloocan. Ayan. Hindi ba to highway? Kaya lang maraming problema ito. Kaya baka mama hindi mamigay na aginaldo ito. Congressman, dating Congressman Ege Eriza ng Caloocan. Siya po ay dinisqualify ng COMELEC ang kanyang ipinanang candidacy para tumakbo pong congressman sa darating na eleksyon sa 2025. Congressman Ege, sir, maganda pa ba ang umaga po ninyo? Ay, maganda. Maganda naman ang umaga. Sanay na tayo sa ganyan. Sanay na tayo. Sanay na ba? Sanay na. Ayan. So, ngayong dinisqualify... Saka alam ko na yan. Mga 2 weeks ago, pinagkakalat na nung ganun ba? kalaban ko. Kasi yung kalaban ko, very close yan kay Chairman Garcia. Inaanak niya sa kasal. Ninong pala. Noong 2013, 2016, siya yung lawyer nung nagprotesta sa akin yan. Kasi twice ko nang tinalo yung kalaban ko nung 2013, 2016. Ang lawyer niyan si Chairman Garcia. Kaya ni-expect ko na yan, ina-anticipate yan. Saka alam ko naman, galit na galit sa akin ang COMELEC. Kaya lang ito, disqualification due to irritation. Na-irritate sila sa akin. Na-irritate sila sa akin. Dahil sa Miro. Kasi alam mo, yung sinasabi nila, yung binayolate ko daw yung Section 261 ng Omnibus Election Code na nagdi-disrupt daw ako ng eleksyon. Ano yung di-disrupt ko? Wala pa namang eleksyon. Kung meron akong dinidisrupt, hindi eleksyon, yung corruption. Kaya sila nagagalit dahil sinasabi ko naman talaga na bilyong-bilyong piso yung wala dito. Anong disruption? That's my constitutional right. Halimbawa, tingin nila, sumobra ako sa mga salita ko, pwede nila akong file ng libel, cyber libel, pero hindi disqualification kasi wala naman akong violation sa Omnibus Election Code. At kaya sabi ko, sige, hindi pa naman final, pero alam ko, pag nag-appeal ako sa Embang, sama-sama naman sila, lahat sila galit sa akin. Dinimanda ko sila sa ombudsman. Nagsampa ako ng kaso laban sa kanila sa Supreme Court. Gumaganti lang sila sa akin. So, anyway, alam ko naman baseless yung kanilang accusation. Parang ignorance of the law. So, isasampa ko yan sa Korte Suprema pagdating ng panahon. Siyempre, ginagawa nila, dinidisrupt nila yung aking kandidatura bilang pagganti dun sa mga expose ko. Pero alam mo, paano kung madidisrupt ang eleksyon? Wala pa namang eleksyon. Hindi pa nga sila nag-umpisa ng information campaign patungkol dun sa makina na kino-question ko. Pangalawa, wala akong sinasabing hindi totoo. Wala akong ni-spread na lahat ng sinabi ko, totoo. At yan ay sinampa ko sa ombudsman dahil confident ako. At kahit isa-isahin ko yan, sinabi ko, pinag-withdraw nila yung St. Timothy. Di wala ng NFCC. Yung joint venture, wala na rin yun. So, ano yung kakontrata nila ngayon? Sinabi nila, nagbigay ng NFCC, yung Miro. Yung Miro, Korean company yan. Meron tayong ruling na 60-40. Sinabi ko, yung makina ng Smartmatic, sinabi nila na unserviceable. Wala namang COA certification na unserviceable talaga yung makina. Sinabi ko, yung St. Timothy Construction, yung mga may-ari ay dami lang ng St. Gerard. Yun yung tunay may-ari. Yan, research siya ni Mayor Vico at sinabi ni Mayor Vico, dami lang dahil yung 880 million shareholder empleyado lang ng mga Diskaya. So wala akong sinasabing hindi totoo. Okay, Congressman Egay. Ang nag-file ng petition sa inyong disqualification ay isang Raymond Salipot. Sino ba itong si Raymond Salipot? Ang nabasa ko yung petition niya, sabi niya nagkukwentuhan daw sila, nakita nila, naggugulo ako, kaya nag-file sila. Taga Batangas, hindi ko makilala eh. Hindi ito Caloocan ito? Hindi taga Caloocan. Actually, may mga kinakausap na mga tao sa Caloocan na mag-file sa akin. Pero walang naglakas loob na binibigyan nga sila 100,000, 200,000 para mag-file ng kaso laban sa akin sa COMELEC. Pero walang pumatol. Kasi yung isang nilapitan nagsumbong sa akin, sabi sa akin yun nga daw, si Chair Garcia daw pinagpapafile ng kaso laban sa akin, pirmahan lang daw, bibigyan sila ng 100,000. Sabi gano'n.
Kasi nga yung ano na yon, yung tao na yon nung empleyado ko dati tinanggal ko. Tinanggal ko dahil medyo may hindi magandang nagawa. Pero hindi nila alam na kahit tinanggal ko yon, may mga problema, tinutulungan ko pa rin. Kaya sabi nga nila, kaya naman ako tinanggal dahil sa kalokohan ko, hindi naman sa kalokohan ni Kong Egay. Tapos, alam nila yon, yung mga connection nila doon, siyempre. So, tapos may isa pang nilapitan, ganun din. Bibigyan ng mahirap, binibigyan ng 100,000. Pero hindi pa rin na nagpapasalamat nga ako, hindi pa rin sila na-tempt dun sa 100,000. Laki bagay niyan sa mga mahihirap. Kaya ako naganap siguro sa Batangas. Kung ang binabanggit po kasi din nila dito, kaya po napagdesisyon na kayo po ay disqualified is para daw po mapigilan yung propagation ng pagpapakalat ng mali at nakakaalarmang impormasyon na ang intensyon daw po ay, yun nga po, i-disrupt ang eleksyon at nagiging cause, dahilan po para yung mga botante ay makonfuse, magkaroon ng kalituhan. Yan nga, yung violation na yan, yan ay violation during the voting period. Wala pa naman voting period eh. Maliwanag yan sa Omnibus Election Code. Ngayon, ano yung madidisrupt kong eleksyon? Wala pa namang eleksyon. Saka hindi naman ako mapipigilan dahil, alam mo, dinisqualify nila ako, tuloy-tuloy pa rin. Lalo pa ako manggigigil. Magpapile pa nga ako ng kaso uli sa Ombudsman dahil dun sa St. Timothy Construction na pinalusot nila kahit alam nila na dami lang yung mga owners. Okay, Kong Egay, so anong ngayon, legal remedy mo ngayon? Anong gagawin mo ngayong dinisqualify? Sa bagay, second division ito, ha? Second division, di pa naman final yan. Yes. Gagawin ko, magpa-file ako ng motion for reconsideration sa NBank. Pero alam ko, matatalo din ako, galit sila eh. Diba? Pero si Chairman Garcia, gagawin niya dyan, mag-inhibit siya dahil may mga ebidensya ako na malapit siya dun sa kalaban ko. So ngayon, 6 pa rin. Nagdidesisyon naman sila dito, sama-sama sila dito sa Miro. Diba? So, kaya nga, ang final ko dito, is Supreme Court. At alam ko naman na hindi papabayaan ng Supreme Court yung na walang hustisya. Opo. Pero Congressman Egay, ayan, paano kung upunto ng COMELEC, desisyon ng 2027 na? Pwede ba yun? Hindi naman. Kandidato pa rin ako kung upuan nila dahil di naman final yan. Kasi sa second division pa eh. Ayun, so, kailangan para matanggal nila ako sa balota, kailangan nilang i-finalize yan. So ngayon, kung tatanggalin nila ako sa balota, tatakbo naman ako sa Korte Suprema. Marami pa akong option. Paano nag-i-imprenta na ng balota, Congressman Egay? Paano kung hindi isama ang pangalan mo? Paano yan? Hindi. Kailangan utusan sila ng Supreme Court. Dahil 300,000 lang naman yung balot sa Caloocan, madali lang naman palitan niya. Kahit wala ako, madali lang palitan niya. Pero may isa pa akong option. Ano? Kasi kandidato ako ng Liberal Party, pwede naman magpalit ng Liberal Party ng kandidato. Akala ko kaya mag-party hindi list. naman importante hindi naman ako importante dito. Ang importante dito yung kredibilidad ng eleksyon dahil patuloy na hindi transparent ang COMELEC. At alam ko kasi ito palusot pa iba-iba sila ng mga sinasabi, nagsisinungaling sila. O di ba during the Finance Committee hearing, tinanong, nagamit na ba itong makina nito? Sabi ni Senator Amy, according to COMELEC, nagamit na sa Korea. Imposibleng magamit sa Korea. Bakit? Hindi naman automated ang Korea, manual election. Paano gagamitin? Talaga? Automated machine. Ang Korea, manual ang eleksyon nila. Manual ang election. Manual ang election nila. So, nagsisinungaling. Diba? Sabi nila, kasi binili to Bangles. Kasi ang sabi nila, bakit dalawang makina? Dalawang makina, hindi isang ang gagawin daw, pagka ginamit mo yung combination, lalabas yan talaga, prototype, magiging guinea pig tayo. Sabi, papatayin na lang daw yung isang, may button kasi daw, pag pinatay mo, ang gagamitin lang yung OMR. Sabi ko, ba't ka umarkila ng 120,000 na masina, yung gagamitin mo lang yung OMR, hindi yung DRE. Teka, list lang naman to, hindi naman to bili. Teka, Kong Egay, nag-file ka ng case sa Ombudsman. Ano ang update nung final mong graph case sa Ombudsman laban sa kanila?
alam mo naman sa atin, siyempre matagal na yan. Yung proseso na yan, kailan lang naman yan ako nag-file? Siguro mga 3 months ago. It will take time. Merong ano yan. Siyempre, nag-iimbestiga yan. Pero talagang gano'n, we will be very patient in waiting. Alam ko naman na yung pinaglalabang ko tama. At eventually, sooner or later, tatamaan din sila dun sa mga maling ginagawa nila. Okay. Congressman Ege, sir, maraming salamat and good luck. So tuloy pa rin po ang Salamat. pagtakbo nyo kahit Thank you, mid-qualification. Salamat. Thank you very much, sir. Thank you.